piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa programang ito na araw-araw na pagpapala. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako. Aming Ama sa Langit, sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito, salamat po sa isang pagkakataon na kami po ay matuto, O Diyos, sa iyong salita. Tulungan nawa kami ng banal na Espiritu upang magawa namin at may i-apply namin sa aming mga buhay ang iyong mga salita. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ngayong umagang pong ito, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa mahalagang utos ng Diyos o yung greatest commandment. May dalawang bagay po na inuutos po ang Panginoon sa atin. Number 1, sabi po sa Mark chapter 12 verse 30 to 31, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength." Ang pangalawa naman po, "You shall love your neighbor as yourself." So sabi po ng Panginoong Hesus na kailangang mahalin natin ang ating Diyos. Alam niyo po minsan, sa sobrang katigasan ng ulo ng mga tao, ito po ay inuutos ng Panginoon na mahalin natin siya ng ating buong puso. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagmamahal ng buong puso? Meron lang po akong tatlong bagay na iiwan po sa inyo. Number 1 po, ito po yung sinasabi ng Panginoon na put God first. Unahin natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng bagay. Lagi po nating i-priority ang ating Panginoong Hesus. Gaano ka man kabisi, gaano ka man sa dami ng ginagawa mo, unahin lagi natin ang Panginoong Hesus. Kapag inuna po natin ang Diyos, naniniwala naman tayo na tayo ay Kanyang pagpapalain. Amen? So yan po ang sinasabi ng Panginoon. Matthew chapter 6 verse 33. Ano po ang sabi dito? "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you." Yan po ang inuutos ng Panginoon sa atin, na lagi natin siyang i-top priority sa lahat ng ating ginagawa. Ikaw man ay mapa-estudyante, ikaw man ay mapa-negosyante, ikaw man ay nagtatrabaho, wag na wag po nating kalimutan na unahin palagi ang ating Panginoon. Pangalawa po, para po ito sa mga kabataan na nanonood ngayon, nakikinig ngayon, para po sa mga young professional natin dyan, ang sabi po ng Panginoon, kung mahal natin siya at iniibig natin siya, sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Ano po ang pagkasabi dito? "Do not be unequally yoked with the unbeliever." So para po sa mga young professional, sa mga kabataan po natin, kung talaga pong iniibig natin ang Diyos, tayo po ay susunod sa Kanyang inuutos. So, ano sabi niya? Do not be yoked with the unbeliever. Huwag tayo makipamatok sa hindi natin kapananampalataya. Alam niyo po, yung sinasabi ko po, tayo pong mga nagpa-priority sa Diyos, tayo pong nagmamahal sa Panginoon, hanapin natin yung mga taong nagmamahal din sa Diyos. Lalo na po ang ating mga kabataan. Kung tayo po ay ready na pumasok sa isang relationship, dapat lagi po nating ipagdasal sa Diyos na ang maibigay sa atin ay yung talagang nagmamahal sa Kanya. Yung talagang inuuna ang Panginoong Hesus. Yung talagang pag sinabing mahal ang Diyos, mas mahal pa ang Diyos kaysa sa atin. Ganun po ang ibig sabihin ng Biblia. So, tayo po ay laging manalangin na ang mahanap natin doon sa mga kabataan, yung professional na handa ng umibig, ay yung kaparehas nating naniniwala, nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pangatlo po, ito po ay para sa lahat naman nito, no? Ang sabi ng Panginoon sa 1 Peter chapter 2 verse 17, honor everyone, love the brothers, fear God.
So para po sa lahat, ang sabi ng Panginoon, igalang natin ang ating mga kapwa. Igalang natin ang ating mga kamanggagawa. Huwag natin silang bigyan ng sakit ng ulo or huwag natin silang siraan, kundi magmahalan tayong lahat. Yan po ay inuutos ng Panginoon na kung mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang kapwa natin. Amen po ba? Yan po ang pagmamahal sa kapwa. Wala pong siraan, walang kagatan sa likuran pag nakatalikod na, kundi tayo ay pure na magmamahal sa ating mga kapwa o sa ating mga kapatiran. Sabi po ng Panginoong Hesus, tayo din po ay mag-encourage sa isa't isa. I-build up natin ang isa't isa. Palakasin natin ang loob ng bawat isa sa atin. Amen? Yan po ang sinasabi ng Panginoong Hesus. At kapag yan po ay sinunod natin ang kanyang mga utos, tayo naman ay makakatanggap ng reward sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? So yan lang po ang aking iiwan para sa ating lahat. Tayo po ay manalangin muli. Aming Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito, nagpapasalamat kami dahil sa iyong salitang ibinigay mo sa amin. At naniniwala kami, O Diyos, na kapag na-develop sa amin yung pag-ibig, ay madali na lang sumunod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Pagpalain niyo po kami sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. God bless po sa ating lahat.